Samantala, ipinauubaya na ng Malacanang kay Justice Secretary Laila De Lima ang pagtatagong officer in charge ng NBI. Bilang kapalit po ito ng nagbitiw na si dating NBI Director Nonatus Rojas. Ang detalye ng ulat mula po kay Rocky Ignacio, mag-uulat po yan ng live mula sa Palasyo ng Malacanang. Rocky, magandang hapon. Yes, maraming salamat, Kirby. Katatapos lamang ng regular press briefing ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte kung saan sinabi nito na wala pa pong napipili si Pangulong Aquino na itatalaga bilang kapalit na nagbitiw na si NBI Director Nonatus Rojas. Pero ayon kay Valte, ipinauubaya nila kay Justice Secretary Laila De Lima kung sino ang posibleng itatalagang officer in charge dahil sa pagbibitiw nga nito sa pwesto ni Rojas. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, desisyon na ni Secretary De Lima kung kukuha sa labas ng NBI o kukuha sa DOJ. Pero ang mahalagaan niya dito kasi pangunahing konsiderasyon ni Pangulong Aquino yung ang NBI kasi ang leading agency sa sinasagawang investigasyon ng maling paggamit ng PDAF. Narito ang naging pahayag ni Yusek Valte. Leave that to the best judgment of Secretary De Lima. Normally, the secretaries have a lot of say or discretion in who the OIC will be. So, bahala na po si Secretary De Lima if in her best judgment, kailangan tiga-loob or galing po sa labas or from the DOJ yung magiging OIC. Because if you notice or if you remember in some instances of attached agencies kung saan po either naka-leave or temp or nag-resign po yung kanilang pinuno, nag-a-assign po ng OIC from the DOJ. That's also possible. We will leave that to the discretion of Secretary Laila De Lima. Pero sa Samantala, tiniyak pa rin ni Valte na ang matibay na ebidensya na batayan ng gobyerno kaugnay pa rin dun sa mga posibleng kasuhan kaugnay ng pork barrel scam. Sagot ito ng Palasyo sa akusasyon ng oposisyon na tila napakadali umano sa gobyerno na iabsuelto ang mga kaalyado. Paliwanag ni Valte, madali lamang daw matukoy ang ebidensya dun sa pamumulitika lamang. Samantala, nagpahayag rin ng statement ang Palasyo dun sa sinasabing pahayag ng CBCP na maituturing umanong isa ng pag-atake bilang isang terorista ang maling paggamit ng PDAF. Narito muli si Yusek Valte. Perhaps that is their use of words, but the President has been very clear with what he has labeled as the misuse, yung pambababoy nga doon sa pondong para sa perhaps it is their own way of expressing also likewise their thoughts on the matter. Samantala, Kirby, maiba tayo ng balita kasi kanina pinahayag rin ni Yusek Valte yung nilagdaang batas ni Pangulong Aquino, ang Republic Act 10620 na titiyak naman sa kaligtasan ng mga laruan ng bata yung paglalagay ng safety labeling. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Valte. This is an act providing for toy and game safety labeling and appropriating funds therefore. Kung napapansin niyo po doon sa mga nakaraang buwan, mga nakaraang taon, meron po tayong mga balita ng mga ibang hazardous materials na naisasama po doon sa mga laruan ng ating mga anak, ating mga pamangkin. At dito ho sa batas na ito, kailangan na hong lagyan ng label. Yung mga laruang ito, nakalagay po dun sa batas yung mga specifications, gaano kalaki, ano ho yung nakalagay na impormasyon dapat dun sa label, sa packaging, kung ano ho yung definition ng mga hazardous substances na bawal pong nakalaman doon sa laruan. At ipinahayag nga ni Yusek Valte na mahalaga ang paglalagay ng safety labeling lalo na't nalalapit na naman ang Kapaskuhan. At yan po ang ating dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rocky Ignacio.